ni Marcos. Nagsasabi sila, kung nabudol man kayo, tingnan nyo si Inday Sara. Siya ang pinaka nabudol sa lahat. Pag wala ka sa posisyon at wala kang power, nawawala lahat ng tao. Pero si Attorney Vic Rodriguez, sinamahan niya si BBM kahit talo si BBM. At meron pa po kaming isang kasama na binoto din nating lahat. At sigurado tayo nanalo nung nakaraang eleksyon. Nasabi ko ito kanina, di ba? Si Attorney Vic Rodriguez. Alam niyo po, sinasabi nila nung mga nabudol ni Marcos, nagsasabi sila, kung nabudol man kayo, tingnan nyo si Inday Sara. Siya ang pinaka nabudol sa lahat. Pero, sinasabi ko sa inyo, hindi ako ang pinaka nabudol sa lahat. Alam nyo kung sino? Si Attorney Vic Rodriguez. Siya ang abogado, kaisa-isang abogado na sumama kay Bongbong Marcos nung natalo siya ni Vice President Leni Robredo. Alam niyo po, kapag wala kayo sa posisyon at talo kayo, mawawala lahat yan ng tao. Sinasabi ko na yan sa inyo. Dahil ako din ay bumaba na rin ako sa posisyon noon. Nung ako ay mayor. At hindi na ako tumakbo pagkatapos ng term ko noong 2013. Lahat. Wala na. Sabi pa nga ng asawa ko noon, Pasko ng 2012. December 2012. Ang daming mga pamasko. December 2013, kasi bumaba na ako ng July 31, wala na. 2 na lang ang regalo doon. 2 na lang. Ang isa, galing sa ninang namin sa kasal. Tapos ang isa, galing sa sobrang tagal na kaibigan ng pamilya namin. Yung may-ari ng Yellowfin Restaurant. Maalala ko yan. Kasi sabi niya, sabi na asawa ko, sabi niya, Tagalog siya, nung nakaraang taon, ang dami dito, nagpatong-patong. Sabi niya, December 2013, sabi niya, galing na lang kay Ninang, galing na lang Yellowfin. Nagtatawanan kami. Ganun. Pag wala ka sa posisyon at wala kang power, nawawala lahat ng tao. Pero si Attorney Vic Rodriguez, sinamahan niya si BBM kahit talo si BBM. Pero, nung nanalo si BBM, iniwanan niya si Attorney Vic Rodriguez. Sinulat ko ito ng mga 2.5 weeks. Hindi siya umabot sa birthday. Kasi sinulat ko pa siya na ulit-ulit pa hanggang nabuo siya ng maayos. Sa dilim, tayo isinilang. Sa hirap, tayo nagdurusa. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan nilunod sa parusa. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na.
mga bulok na pangako, palasyong pinatong sa ating buto, krimeng itinago sa kasinungalingan, kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan, lumaban na. Mga sakim, durugin na. Sa tingin mo ba may mapapanagot na politiko sa ginagawang investigasyon ng Senado at ng Kamara? Wala pong mananagot na malaking isda, kumbaga, kung hindi po magbabago ang sistema. Magtatakipan yan. At alam mo, kung pag sa usapan natin ay hiya, wala pong mahihiya dyan. Sapagat mga walang hiya po yan. Huwag na tayong umasang mahiya yan. Kung anong nipis ng bakal ng kanilang mga flood control, yan ang kapal ng mukha nila. Pero tayo mga taong bayan na nasa kamay na natin, huwag na nating asahan ang Senado, huwag na nating asahan ang mababang kapulungan. Yan ay mga kasabwat po yan. Kunin na natin sa ating kamay, bawiin na natin ang kapangyarihan mula sa kanila at ibigay sa karapat-dapat. Mga kapartners, nandito pa rin tayo sa labas ng Camp Aguinaldo Gate 4 sa Quezon City, kung saan nagpapatuloy yung ating peace rally. At ngayong araw na ito, kasama natin si Attorney Ferdinand Topacio na mangungusap sa atin sa layunin natin ngayon. Attorney, ano pong masasabi ninyo na parame ng parame yung mga kababayan na natin na nandito ngayon na kumbaga nakikisama or nakikilahok sa peace rally para labanan ang korupsyon? Ito pong pagtitipon na ito ay isang payapang pagkilos ng mamamayang Pilipino. Walang talagang organizer nito, ito ay spontaneous. At ito ay naaayon sa ating saligang batas na karapatan ng mga tao na magtipon upang ipadamas sa pamahalaan ang kanilang poot para sa mga nangyayari ngayon. Sapagkat sabi ko nga, hindi lang tayo ninanakawan, niloloko pa tayo. Yung mga solusyong sinasabi nila, puro band-aid solutions, pinalitan yung speaker, investigasyon ng Senado at ng House ay wala pong pinagtutunguhan. Kaya po nananawagan po tayo sa lahat ng ating mga kababayan, ito po ay payapa. Wala pong karahasan dito. Sa payapang paraan ay ipakikita natin ang ating galit. Hindi na po tama ito. Sobra na, tama na, pumunta na po kayo rito, makiisa na po kayo. Sir, ano yung, kumbaga, ano yung nakikita natin or expectation natin sa ginagawa nating rally? Sa tingin niyo po ba dapat mahiya yung mga nakaupo at nagnakaw sa kaban ng bayan sa ginagawa po mga peace rally or mga kilos protesta ng ating mga kababayan? Sa tingin niyo po ba, sir, malakas yung laban natin? Alam mo, kung pag sa usapan natin ay hiya, wala pong mahihiya dyan. Sapagat mga walang hiya po yan. Huwag na tayong umasang mahiya yan. Kung anong nipis ng bakal ng kanilang mga flood control, yan ang kapal ng mukha nila. Pero tayo mga taong bayan na nasa kamay na natin, huwag na nating asahan ang Senado, huwag na nating asahan ang mababang kapulungan. Yan ay mga kasabwat po yan. Kunin na natin sa ating kamay, bawiin na natin ang kapangyarihan mula sa kanila at ibigay sa karapat-dapat. Sir, sa tingin mo ba may mapapanagot na politiko sa ginagawang investigasyon ng Senado at ng Kamara? Wala pong mananagot na malaking isda, kumbaga, kung hindi po magbabago ang sistema. Magtatakipan yan at nakita nyo na. Takip-takip na po sila. Nung si Marcoleta ay papunta na roon sa dapat pagtuunan ng investigasyon, pinalitan nila. Pinalitan nila ang Pangulo ng Senado. Wala pong mangyayari dyan. Bakit tuloy-tuloy yung mga kamoting kahoy doon sa House of Representatives, katulad ni Ridon, sa pagtatakip sa kanilang mga sarili at inidiniin yung mga kalaban sa politika. Wala na pong kwenta mangyayari dito. At yung pinipilit nilang ombudsman ay walang kakwenta-kwenta.
Nilalabag nila lahat ng batas ng Ombudsman, lahat ng batas ng JBC para maisaksak lamang sa atin ang walang kakwenta-kwentang Ombudsman. So ano mangyayari? Tayo na ang kumilos. Wala nang kikilos kundi tayo, mga kasama, mga kapwa ko Pilipino. Tayo lang ang pwedeng kumilos sa ngayon. Sir, sa tingin niyo po ba na damage control yung lang pagpapalit ng liderato sa Kamara para sabihin or para mubaba yung galit ng taong bayan sa House of Representatives? Definitely. Yan ang tinatawag nilang same dog, different collar. Yun pa rin yung asong yun, pinalitan lang. Cosmetic lang po yan. Kumbaga, sa sugat ay kailangan ng operasyon, band-aid lang ang inilagay. Po, mensahe na lang po ninyo sa mga kababayan natin. Hikayatin po ninyo sila sa ating layunin ngayong araw na to. Opo, mga kasama, kung hindi man kayo makasama rito o kung makasama kayo, hindi kayo makatagal, marami pong paraan para ipakita natin na sawang-sawa na po tayo sa kasalukuyang mga pangyayari sa inyong mga kabahayan. Maglagay kayo ng mga karatula, mga kartulina, nakalagay Marcos resign sa inyong mga sasakyan, sa inyong mga scooter, sa inyong mga t-shirt. Ipakita po natin. Siguro naman pag nakita nila, milyong-milyong Pilipino nasa tahanan nila, nasa t-shirt nila, sa sasakyan nila, kahit mga nasa sombrero nila nakalagay Marcos resign, baka tablan, baka sakaling tablan. Kung hindi, bahala na tayo kung ano susunod na gagawin. Maraming salamat, Atty.